talagang kung gagamitin po ang itong depensa na ito, yung Peñera, yung Section 15 ng 9369, ay ultimately magbabangga po talaga yung intention ng Republic Act 7166 at itong provision na ito sa ating automated election system law. Kaya nga po siguro maidagdag ko na rin, Sir Ed, noon pa po ang COMELEC na mismo ang nananawagan na sana mapalitan, mabago itong Section 15 na ito dahil ang dami pong complications nito. Katulad nito, meron po sa SOSE. In fact, ang una po namin naging problema dito, Sir Ed, Sir Jovi at Ma'am Chiki, ay yung nawala na yung premature campaigning. Nakikita po natin, nangangampanya nakapag-file na ng SOSE and yet wala pong magawa ang COMELEC dahil yan ang umiiral na batas at yan ang naging desisyon ng Supreme Court. Kaya po kami ang kauna-unahang nananawagan ng repeal or even kahit nga po amendment man lamang nito. Maibalik yung katulad sa Omnibus Election Code gaya ng naipapatupad natin sa barangay and SK elections. Mag-file ka ng SOSE, kandidato ka na, lahat na ng pinagbabawal, lahat na ng requirements applicable na sa iyo. Sir, you mean yung COC? Opo, ng Certificate of Candidacy po. I'm sorry. I'm sorry po. Sir, sorry, Pablo lang. Again, we're not lawyers kasi. So we're really curious about this among other cases. Di ba, if you receive a donation under any other circumstance except for purposes of your candidacy, that's you're liable or you're obliged at least to pay for to pay donor's tax for any donation. Yes. Exempted lang ho ata dyan yung donation for campaign expenses yung di ba sir, tama ba? Yung sa kampanya, that's a particular exemption from donor's tax. Tama po, nandun po yan sa ating mga batas panghalala na yung pong donasyon na tinanggap mo para sa pangangampanya, ito po ay hindi mabubuwisan. Pero magkakaroon po ito ng parte kung ito ay merong parte na hindi mo magagamit. Pero generally, Yes, yan sir. nga po ang rule po. Opo. So, yun ang complication siguro, no? Opo. Pero sir, So Ed, now, wala po sa jurisdiction ni COMELEC. Again, it is with the BIR po. So sir, kung sakali, again, it's a hypothetical, kung sakali nga na hindi pala saklaw ng COMELEC yung panahon bago siya maging officially candidate, which means day one of the campaign period, does that mean that yung COMELEC parang hands-off na doon sa isyong yon? Ay, hindi naman po dahil po kung sakasakali nahihilingin ng ating Bureau of Internal Revenue yung pong mga bagay na meron na public records ang COMELEC. Alam niyo naman po itong mga bagay na to maaari naman po naming maibigay. Ganyan naman po sa pamahalaan sa mga official inquiries and investigation. Maaari po yan, lalong-lalo lang nagiging public record po ito. Hindi naman po ibig sabihin po na porket na nakita namin na labas sa jurisdiction namin ay parang baliwala na po yun. Hindi po ganun ang tema ng mga investigasyon sa Pilipinas po. Yes sir, but in that case you're referring to cooperation I'm referring particularly to prosecution or at least a filing charges Opo. Wala naman po nakakapigil po sa BIR na mag-launch ng kanilang investigation o kaya po kahit sino man po tao na magsampa sa BIR. Ang BIR din po, pwede rin po sila magsampa sa korte na mga bagay patungkol po dito. Actually, what I'm trying to drive at, sir, if I'm getting it right, is kung sakaling ganun nga na hindi na saklaw ng COMELEC yung jurisdiction na yon, that would be another department or agency, which is in this particular case the BIR. Tama po, Sir Ed po.